Hello everyone! Welcome to my video lessons for Grade 8 Science. At para sa linggong ito, ang topic natin ay sound, light, and heat. Meron tayong tatlong lessons. Ang una, effect of temperature on the speed of sounds in air. Ang ikalawa, hierarchy of colors of light. At ang ikatlo, heat and temperature. Ang mga most essential learning competencies natin para sa linggong ito ay ang mga sumusunod. Una, investigate the effect of temperature on the speed of sound. Ikalawa, explain the hierarchy of colors of light concerning the energy of visible light. At ikatlo, differentiate between heat and temperature at the molecular level. Para sa unang lesson, ano nga ba ang sound? Sound is a mechanical and a longitudinal wave. Bakit nga ba tinawag na ang sound ay isang mechanical wave? Sound is a mechanical wave because sound needs a vibrating medium or material to propagate or produce. Kailangan ng sound ng isang vibrating medium o isang bagay na gumagalaw para ito ay malikha. Halimbawa, kung meron tayong isang gitara at gusto natin lumikha ng tunog mula sa gitara, ang kailangan natin ay strum or kalabitin ang mga strings nito. At kapag kinalabitan natin ang strings nito, karaniwan pag tinignan natin ito na malapitan, ito ay gumagalaw at nagva-vibrate at lumilikha ng panibagong tunog. Ang sound ay tinutukoy din bilang longitudinal wave. Bakit longitudinal wave? Karaniwan ito ay nalilikha sa pamamagitan ng pulling, paghila, or pushing pagtulak sa medium. At ito ay gumagalaw ng parallel or kaparehas sa paggalaw ng material. Para mas maunawaan natin, halimbawa meron tayong spring na nakakabit sa kabilang pader. At hihilain natin ito o itutulak ng pakaliwat pakanan. Kung mapapansin natin, kapag hinihila natin o tinutulak natin ang spring, may mga parteng magkakadikit-dikit at may mga parteng magkakahiwa-hiwalay. Ang mga parteng magkakahiwa-hiwalay ay tinatawag nating rarefaction at yung mga magkakadikit-dikit naman ay tinatawag natin na compression. Ulitin natin. Paghiwa-hiwalay, rarefaction. Pagdikit-dikit, compression. Kapag hinila natin o tinulak natin ang spring ng pakaliwat pakanan, ang paggalaw ng spring ay pakaliwat pakanan din. At ang direksyon ng paggalaw, pakaliwat pakanan din. Kung mapapansin natin, ang direksyon ng wave at ang movement ng material ay magkaparehas lamang. Kaya ito ay isang longitudinal wave. Bakit nga ulit isang longitudinal wave? Because it moves parallel or same to the motion of the material. Next, factor affecting the sound. May mga salik tayong aaralin kung ano nga bang nakaka-apekto sa sound. At ang una rito ay ang state or phase of matter. Meron tayo ditong tatlong diagrams. Kung mapapansin natin, ang mga particles na nasa solid ay mas dikit-dikit kumpara sa liquid at sa gas. Dahil mas dikit-dikit ang mga particles na nasa solid, mas madali itong mag-vibrate at magpasa ng sound. Kaya naman ang concept natin para sa phase of matter, sound travel fastest in solid because its particles are very close together, so it can easily transmit sound, and it is slowest in gas because the particles are very far apart. So, ulitin natin. Pinakamabilis ang sound sa solid dahil ang mga particles nito ay dikit-dikit, samantalang pinakamabagal naman ito sa gas dahil ang mga particles naman nito ay hiwa-hiwalay. Ang ikalawa ay ang tinatawag natin na elastic property. Elastic property is the tendency of a material to maintain its shape and not deform when a force is applied to the object. Ang elastic property ay ang kakayahan ng isang bagay na mapanatili ang hugis nito at hindi mawala sa tunay na forma kapag merong malakas na pwersa ang inilagay rito. Halimbawa, meron tayong bakal at meron tayong goma. Ang mga bakal ay karaniwang mas matigas kaysa sa mga goma dahil ang mga particles nito ay mas dikit-dikit kaysa sa goma. Kapag mas dikit-dikit ang mga particles ng isang bagay, ito ay may mataas na elastic property. Kaya naman dito sa dalawang example natin, ang steel ay merong higher elastic property kumpara sa rubber na merong mababang elastic property. At ang concept natin dito, sound travel faster in medium with higher elastic properties. Kaya naman, sa mga bakal, mas mabilis na nagtatravel ang sound
dahil mas mataas ang elastic property nito kumpara sa mga rubber. Ikatlo, temperature. The hotter the medium, the faster the sound travels. At higher temperature, particles have more kinetic energy and vibrate faster, resulting in sound traveling more quickly. Kapag mas mainit ang kapaligiran o ang bagay, mas mabilis na nagtatravel ang sound. Bakit? Dahil kapag mas mataas ang temperatura, ang mga particles nito ay mas maraming kinetic energy at mas nagva-vibrate ng mas mabilis, kaya naman ang sound mas nagtatravel ng mas mabilis. Ang konseptong ito ay mas mapapaliwanag gamit ang equation na ito. V is equals to 331 meter per second plus the product of 0.6 meter per second per degree Celsius and T. Kung saan ang V ay ang speed of sound, ang capital letter T ay ang temperatura, at ang 0.6 meter per second per degree Celsius ay ang constant rate of increase ng speed of sound in every degree Celsius rise in temperature. Ang ibig sabihin nito, kapag 0 degrees Celsius, ang sound ay nagtatravel ng 331 meter per second. At kada taas ng 1 sentigrado ng temperatura, ang sound ay bumibilis ng 0.6 meter per second. Para maunawaan, gamitin natin ito sa mga sample problems. Ang una, what is the speed of the sound in air with a temperature of 25 degrees Celsius? Gagamit tayo dito ng GRESA method. Ang una ay ang capital letter G. Nang ibig sabihin ay given. Ano nga ba ang tinukoy na dito sa ating problem? Siyempre naman, ang temperature. At ilan ang temperature? 25 degrees Celsius. Ang susunod ay ang R, required to find. Ano nga ba ang hinahanap o tinatanong sa problem natin na ito? At yan ay ang speed of sound. Sunod ay ang equation. Ano nga bang formula ang gagamitin natin sa problem na ito? Ang formula natin ay Z is equals to 331 meter per second plus the product of 0.6 meter per second per degree Celsius and capital letter T, which is the temperature. And letter S, solution, isa-substitute lang natin yung value ng capital T temperature sa 25 degrees Celsius. So we have V is equals to 331 meter per second plus the product of 0.6 meter per second per degree Celsius and 25 degrees Celsius. Kung mapapansin natin sa equation natin, parehas na meron degree Celsius ang 0.6 meter per second per degree Celsius at 25 degrees Celsius. Kaya naman itong dalawang to ay ika-cancel natin. At ano na lang ang may iwan? 0.6 meter per second at yung 25. So imamultiply natin ang 25 sa 0.6, ang sagot ay 15 meter per second. At itong 15 meter per second ay i-add natin o idadagdag natin sa 331 meter per second. At ang sagot natin ay V or the velocity is equals to 346 meter per second. Ang ibig sabihin nito, ang sound ay tumatakbo sa bilis na 346 meter per second kung ang temperatura ay 25 degrees Celsius. Isa pa. Ang ikalawang problem ay, what is the speed of sound in Puerto Galera, Philippines during summer if the temperature is 40 degrees Celsius? Ang tanong dito, ano nga ba ang bilis ng sound sa Puerto Galera dito sa Pilipinas kapag summer kung ang temperatura ay 40 degrees Celsius? So ulit, gagamit tayo ng GRESA. Ang una ay given. At ano nga ba ang given dito? Tama, ang temperature. At ilan ang temperature? 40 degrees Celsius. Ang susunod naman ay ang R, or required to find. At ano nga ba ang tinatanong dito? Ang tinatanong dito ay, ano nga ba ang speed of sound? At ang susunod ay ang E, equation. Ano nga bang equation o formula ang gagamitin natin para isolve ang problem na to? V is equals to 331 meter per second plus the product of 0.6 meter per second per degree Celsius and capital letter T. At ang isusunod natin ay S, solution. At ano nga ba ang solution natin? So, isubstitute lang natin ang value ng capital letter T sa 40 degrees Celsius. So, meron tayo dito ngayong V is equals to
331 meter per second plus 0.6 meter per second per degree Celsius and 40 degrees Celsius. So ano nga ba ang gagawin natin dito sa degree Celsius na to? Tama, ika-cancel natin. At ang may iwan na lang ay yung 40 na i-multiply natin sa 0.6 meter per second. Pag minultiply natin ang 40 sa 0.6 meter per second, ang sagot ay 24 meter per second. At idadagdag naman natin ito sa 331 meter per second. At ang sagot natin, 355 meter per second. So ang ibig sabihin nito, ang sound ay tumatakbo sa bilis na 355 meter per second kung ang temperatura ay 40 degrees Celsius. Naunawaan niyo ba ito mga bata? Okay. Ang ikalawa naman natin na lesson ay hierarchy of colors of light. Ano nga ba ang hierarkiya o hierarchy? Ito ay ang sistema ng pagkasunod-sunod, maaring mula sa pinakamataas, pababa, or mula sa pinakamababa, pataas. Pero ano nga ba ang light? Light exists as a wave and a particle. It is also called as an electromagnetic wave and a transverse wave. Pero ano nga ba ang electromagnetic wave? Ang electromagnetic wave ay karaniwang uri ng radiation at ang light ay isang uri ng electromagnetic wave dahil ito ay nasa pagitan ng infrared at ng ultraviolet. At isa pa, hindi nito kailangan ng anumang medium para ito ay malikha. Kung ikukumpara natin ang light sa sound, ang sound kailangan pa ng medium, pero ang light hindi na kailangan ng medium. Ito yung halimbawa natin na kung saan makikita natin na ang light ay isang uri ng electromagnetic wave na nasa pagitan ng ultraviolet at ng infrared. Ang light ay isa ring uri ng transverse wave. Ano nga ba ang transverse wave? Ang transverse wave ay ang mga wave na karaniwang gumagalaw perpendicular sa galaw ng material nito. At para mas maunawaan natin ano nga ba ito, halimbawa meron tayong isang tali at itinali natin ito sa tabi ng pader at gagalawin natin ito ng pataas at pababa. Kung mapapansin natin, kapag ginagalaw natin ang lubid ng pataas at pababa, lumilikha ito ng matataas na bahagi at mabababang bahagi. Ang mga matataas na bahagi ay tinatawag natin na crest at ang mabababang bahagi naman ay tinatawag natin na trough. Ulitin natin, ang matataas na bahagi ay tinatawag natin crest at ang mabababang bahagi ay tinatawag naman natin na trough. Kapag ang lubid ay ginalaw natin ng pataas o pababa, ang paggalaw din ng bagay ay pataas at pababa. Pero ang direksyon ng paggalaw ay pakanan. Kung mapapansin natin, ang direksyon ng wave at ang movement ng material ay bumubuo ng perpendicular direction. At kapag ganito ang nangyari, ito ay tinatawag natin na transverse wave. Bakit nga ulit transverse wave? Because the wave moves perpendicularly to the motion of the material or the particle of the medium. Dispersion. Ano nga ba ang dispersion? Dispersion is a special kind of refraction that separates the white light into different colors whenever it enters a prism. So, ang dispersion ay isang uri ng refraction na kung saan hinihiwalay nito ang liwanag sa mga iba't ibang uri ng kulay kapag ito ay pumapasok o dumadaan sa isang prism. Halimbawa, meron tayong isang white light at meron tayong isang triangular glass prism. Kapag tumama ang isang white light sa isang glass prism, ang white light ay nahihiwalay sa 7 magkakaibang kulay. Yung meron tayong acronym na RGB. Ano nga ba yon? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, o violet. At ito ay merong acronym na RGB. Sa tunay na buhay, ganito yung nangyayari. Ang mga refractive indices ng bawat kulay ay tumutukoy lang din sa mga iba't ibang pag-travel ng bawat kulay na ito sa iba't ibang bilis. Karaniwan, makikita natin ito sa paraan ng kanilang pag-bend. Una, wavelength. Ang wavelength karaniwan ay sinisimbolo ng lambda at tinutukoy nito ay ang distansya sa pagitan ng dalawang magkasunod na wave. Ang nasa kaliwa ay tawagin nating wave A
at ang nasa kanan naman ay wave B. Kung mapapansin natin, ang isang wave kay A ay mas malapit sa susunod pa niya na wave. Kaya naman, meron itong shorter wavelength. At kung ikukumpara naman natin kay B, yung isang wave sa susunod na wave ay mas mahaba ang pagitan, kaya naman ito ay merong longer wavelength. Ang wavelength, ang ginagamit natin na unit dito ay nanometer, na ang simbolo ay small letter n at small letter m. Ang violet ang merong shortest or pinakamaikling wavelength at ang red naman ang may longest wavelength. Kung mapapansin natin, kapag pumunta tayo sa red, orange, yellow, green, blue, indigo at violet, ang wavelength ay paikli ng paikli. Pero mula naman violet, indigo, blue, green, yellow, orange at red, ang wavelength naman ay pahaba ng pahaba. So ang may pinakamahaba ulit na wavelength ay ang red at ang may pinakamaikli na wavelength ay ang violet. Ikalawa, frequency. Ang frequency ay sinisimbolo ng small letter f. Frequency is the number of waves that pass a fixed point in a unit time. Halimbawa, meron tayo dito ang wave na kung saan meron tayong mga series of color kagaya ng red, orange, yellow, green, at blue. Pero sa sitwasyon natin na ito, ang frequency ay i-refer natin sa bilang ng crest na meron sa wave of the same wavelength na kung saan ito ay dumaan sa isang point in a given second. So, iisipin natin na ang wave na to ay dumaan sa isang position sa loob ng isang segundo. At ang sitwasyon natin, bibilangin lang natin kung ilan ang crest. Mapapansin natin na ang red ay may pinakakaunting crest, dalawa lang. Pero habang pumupunta tayo sa orange, yellow, green at blue, parami ng parami ang crest. Kaya naman sa kaliwa, ito yung merong low frequency. At yung nasa kanan naman, yung merong high frequency. Ang common unit na ginagamit natin para sa frequency ay hertz, na ang symbol ay capital H, small z. Ang red ang merong least frequency, pinakamababang frequency, samantalang ang violet naman ang merong highest frequency o pinakamataas na frequency. Ang ikatlo naman ay energy. Light energy is a form of electromagnetic radiation that can only be seen by our human eye. So, isang uri ng electromagnetic radiation na nakikita sa pamamagitan ng ating pangkaraniwang mata. Ito ay binubuo ng mga photons. Photons are the particles of light is made of, which are like tiny packets of energy. Ang araw ang pinakamalapit na bituin sa planetang Earth na siyang nagbibigay sa atin ng light energy. Ang karaniwang ginagamit na unit para sa light energy ay electron volts na ang symbol ay small letter E, capital letter V. Ang red ang may pinakamababang energy, samantalang ang violet naman ang may pinakamataas na energy. Para mapaliwanag natin kung ano nga ba ang ugnayan ng wavelength, ng frequency, at ng photon energy, gamitin natin ang table na to. Sa unang table, ito yung different colors of light. Yung violet, blue, cyan, green, yellow, orange, at red. Sa unang hanay, andito yung wavelength, na kung saan ang violet ang may pinakamaikling wavelength, meron siyang 380 to 450 nanometer. Samantalang habang bumababa tayo sa red, ang red naman ay may pinakamahabang wavelength na merong 625 hanggang 740 nanometer. So habang mula sa violet papunta sa red, ang wavelength ay pahaba ng pahaba. Samantalang sa ikalawang hanay naman ang frequency, ang violet ang may pinakamataas na frequency. Meron itong 670 hanggang 790 terahertz. At habang pababa naman tayo sa red, ito ay pababa naman ng pababa ang frequency. Ang red ay merong 405 hanggang 480 terahertz. Sumunod na hanay ay ang photon energy. Ulitin natin na ang violet ang may pinakamataas na photon energy. Meron itong 2.75 hanggang 3.26 electron volts. Samantalang habang bumababa tayo, papunta sa red,
ang photon energy ay bumababa rin. Ang red ay merong 1.68 hanggang 1.98 electron volts. Ano nga ba ang ugnayan ng wavelength at ng frequency? Wavelength is inversely proportional to frequency. What does it mean? Habang humahaba ang wavelength ng isang color of light, ang frequency naman nito ay bumababa. At habang tumataas naman ang frequency, ang wavelength naman ay umiikli. E ano naman ang relasyon ng frequency sa photon energy? Energy of light is directly proportional to its frequency. So habang tumataas ang frequency, tumataas din ang photon energy. At kapag bumaba naman ang frequency, bumababa rin naman ang photon energy. Sa table natin na ito, makikita natin na ang red ang may pinakamahabang wavelength pero merong least frequency at nagdadala ng least energy. Samantalang ang violet naman ang may pinakamaikling wavelength na merong highest frequency na nagdadala ng most energy. Ikatlong lesson, heat and temperature. Ano nga ba ang heat? Heat is the transfer of energy between objects or places because of differences in temperature. Ang heat ay paglipat ng enerhiya sa pagitan ng dalawang bagay dahil magkaiba ang kanilang temperatura. Halimbawa, meron tayong isang bagay na mas mainit at meron tayong isang bagay na mas malamig. Ang heat ay kilala rin bilang energy in transit or yung enerhiyang palipat-lipat. Karaniwan, ang heat ay dumadaloy mula sa bagay na mas mainit, higher temperature, papunta sa bagay na mas mababa ang temperatura o mas malamig. Karaniwan, ang heat ay hindi matatagpuan sa isang bagay kasi nga ito ay palipat-lipat. Karaniwan, ang ginagamit natin na measurement para masukat ang heat ay in calories or in joules na ang symbol ay capital letter J. Ulitin natin, ang heat ay resulta kung paano ang enerhiya ay naililipat sa pamamagitan ng dalawang magkaibang temperatura. Ang thermal energy naman ay ang energy na meron sa isang bagay dahil sa paggalaw ng mga particles na meron dito. Ang temperatura ay tumutukoy kung gaano kainit o kalamig ang isang bagay. Ulitin natin, temperature is the hotness or coldness of a thing or a body. Karaniwan, sinusukat nito ang average kinetic energy ng mga particles na nandoon sa bagay na iyon. Ang sense of touch o ang balat natin, karaniwan ang ginagamit natin para matukoy kung ano ang temperatura. Pero karaniwan ito ay relative. Ibig sabihin, maaari magkakaiba-iba. Halimbawa, pag hinawakan mo ang isang tao, maaring siya ay mas mainit, pero para sa iyo, siya ay mas malamig. Or kapag hinawakan ko ang baso, para sa akin ito ay mas malamig, pero sa iyo, mas mainit. Relative, magkakaiba-iba. Para tukuyin naman ang temperature, gumagamit tayo ng thermometer. Ang thermometer ay isang device na ginagamit natin para malaman natin ang temperatura ng isang bagay. Pwede itong in alcohol or in mercury. Pero karaniwan ng mga laboratory thermometer na ginagamit natin ngayon ay nasa alcohol base na. Gagamit tayo ng 4 na thermometric scales. Meron tayong Fahrenheit na ang simbolo ay degree, capital F. Celsius na ang simbolo ay degree, capital C. Kelvin na ang simbolo ay degree, capital K. At Rankine na ang simbolo ay degree, capital R. Para i-summarize ang lesson natin para sa heat and temperature, ulitin lang natin. Ang kinetic energy ay tumutukoy sa paggalaw ng mga particles na meron sa isang bagay. Ang pagbago ng temperatura ay tumutukoy din sa pagbabago ng kinetic energy. Kapag mas mataas ang temperatura ng isang bagay, mas mataas din ang kinetic energy nito. Dahil mas nagiging energetic ang molecules, mas bumibilis din ang paggalaw nito. Kapag may pagbabago ng temperatura, ang ibig sabihin ang enerhiya ay dumadaloy. At ulitin natin, ang pagdaloy o ang paglipat ng enerhiya ay mula sa bagay na mas mataas ang temperatura, higher temperature o yung mas mainit, papunta sa bagay na mas malamig o lower temperature.
At ang paglipat ng init na ito mula sa mainit na bagay papunta sa malamig na bagay ay tinatawag natin na heat. Ang amount ng heat na naililipat ay nakadepende sa temperatura, sa dami o bigat ng bagay. Ang mga bagay na may matataas na temperatura karaniwan ay mas nakakapag-transfer ng mas maraming init. At ang mga bagay naman na mas mabibigat o mas mataas ang mass, karaniwan mas marami silang thermal energy. At karaniwan, mas kaya nila mag-transfer ng mas maraming init. At para naman sa mga references na ginamit para sa video lessons na ito ay ang mga sumusunod. Maraming salamat sa pag-attend sa video lessons ko na ito. Kung meron kayong gustong itanong, mag-comment lamang kayo at i-like ninyo o mag-subscribe kayo sa video na to. Maraming salamat. God bless.